iisipin ko na yung sarili ko ngayon kasi babalik na ako sa dati na hindi ko nakalimutan ko na alagaan yung sarili ko dahil sa kakaisip sa mga tao. Ngayon, ako naman. Hindi ko na yung aking mga routine. Kaya nagkakaroon na ako ng mga bornal sa mukha. Balik na ako. Ganun pala tayo, no? Pag hindi natin alagaan sarili natin, mangyayari at mangyayari talaga. Mapapabayaan din natin yung kung lagi tayong nag-iisip ng problema ng iba. Alam mo yun, problema ng iba. Sarili natin mapapabayaan natin. Kaya mula ngayon, hindi na ako mag-iisip. Magpapaganda na ulit ako. Ang pangit-pangit ko kaya sa kakaisip. So, ayun, naglaro yung aking mag-ama. So, ito pa rin yung susuotin ko. Kasi magtatrabaho pa rin tayo. Pero ganun pa rin, maalagaan na natin ang sarili natin. Hindi na ako magpapaka-stress. Promise. Kasi wala kung hindi tayo lalaban, tayo na nasa ibang bansa tayo ang babagsak. Pag laging problema yung iisipin natin na hindi naman natin dapat iniisip. Diba? Kagagawan nila. Isipin nila. Ayusin nila. Meron ng CCTV sa sala. Hala! May tunog! May CCTV na sa bahay. So, we're going to tindahan. Diba, anak? Ito yung aking buhay. Kasama ko yung aking anak. Dito sa Sweden. So, papunta na kami. Una-una yung aking asawa kasi kukunin niya yung sasakyan doon sa kabila. Kaliligo lang nito Kita, nangipin mo, nak. Aray, aray. So, ayun. Nakabag na siya kasi nga, makulit. Hindi ko makita yung kanyang chupon. Anak, nasaan ba yung chupon mo? So, lalabas na kami. Daming lilinisin sa bahay. Saka na lang yan. Pag day off na. So, papunta na kami doon sa para yung asawa ko hindi na aakyat. Ayun, may camera na sa kwarto. May camera na sa sala. Lahat na may camera na sa bahay. Yeah, hindi na ako makakapag-chismisan ngayon. So, let's go, baby. Ayan na siya. Ayan na siya. Magagalit pa naman yan pag matagal kami. Asawa ko, palaawan yan. So, nakarating na kami dito sa tindahan. Nandito lang kami sa kwarto. Ayan Sarado pa naman. Mamaya pa. Mga 45 minutes. Magbubukas na kami. So, yun. Yung asawa ko yung nag-aasikaso sa labas. Sasara natin to. Tapos, ilalak natin para walang customer na papasok sa loob. Kasi kami lang ng anak ko dito. Pampawala ng stress. So, kita nyo naman, ganito talaga kahirap na kailangan mong kumayod para sa kinabukasan. Yan. Kami ng anak ko. Kasama kami. So, asawa ko kumakanta na. Kami tatlo magkakasama pag weekends. Tapos nasa bahay rin ako pag hindi kailangan. See? Tingnan nyo naman kung gaano kami magsipag. Samantalang yung ibang tao, pagagalitan ka pag hindi ka magpahiram. Kahit na nagpaliwanag ka, hahanapan ka ng pera mo kung nasaan mo ginamit. Pambihira, kakabwisit.
Ito, sauce ang ibibigay ko sa kanya, tapos bibigyan ko rin siya ng karne, pero kailangan ko siyang i-mash. Tapos lalagyan ko ng kanin. Ayan, naubusan na ng sabaw. Ito yung lunch ng anak ko. Kasama na rin kami. So, ito yung anak ko, nakatulog siya. Pagkatapos niya kumain ng pancake at saka rice at saka kaldereta. Yan, nakatulog siya. Dahil nagtatrabaho ako, maya-maya, ilalapag ko na siya. Sayang walang CCTV dito. Nandun lang sa bahay, pero dito magkakaroon din ng CCTV. Para pag nagtrabaho ako sa kusina, makikita ko siya kung nagising na ba. Kasi minsan pag nagising yan, nandun na sa pintuan yan. 9 months na kasi. Diba, nak? Mahal na mahal kita, nak. Kasama ko to araw-araw. Paglaki nito, makikita niya kung gaano nagsipag ang kanyang mga magulang. Tapos pag day off, nagagala kami, mag-asawa, ay magpamilya. So, ayan. Nasa lapag na kami. Dati kasi, wala pa akong anak, parang walang saysay yung buhay ko. Kasi iniisip ko dati, magtatrabaho, maya't maya, araw, gabi. Pero, para saan? Wala naman akong anak, bakit ako magsisipag? Pero ngayon, kailangan na. Kaya lagi ko nang inuuna yung anak ko. Diba nga sabi ko, di ko naiisipin sa Pinas kasi puro problema lang yung nasa isip ko at yung dumarating sa akin. Kaya ngayon iniisip ko na lang yung sarili ko at yung anak ko, yung buhay namin dito. Kasi hindi madaling magtrabaho, nagpapakapagod ka, tapos mawawala lang sa wala pagdating ng araw. Ito lang masasabi ko, lagi yung ugaling umapak sa lupa. Huwag kayong mapagmataas. Kung sinasabi nyo na mayabang ako, mapagmataas ako, hindi po. Kayo lang po talaga kasi yung mga text ninyo, kung kayo yung gustong manghiram, mas kayo pa yung galit pag hindi kayo pinagbigyan. Kayo po yung mayabang, hindi ako. Kasi ako nagsisipag ako para sa anak ko. Kasi ngayon may isa-isa na yung buhay ko. Dati kasi, puro trabaho, ilang taon na rin kami ng asawa ko, wala kaming anak. So iniisip ko, bakit pa ba kung magsisipag? Pero at least ngayon mayroon na ako. Kailangan ko isipin yung sarili ko dahil pag magkasakit ako sa kakaisip, walang tutulong sa akin. Kaya kayong mga nasa ibang bansa, isipin yung mga sarili ninyo. At kung may mga plano kayo, may nagtanong sa akin about kung may pangarap pa ba ako. Hayaan nyo. Pag magka-time ako, gagawan ko yan ng video. Kung ano pa ba yung mga pangarap ko. Sa ngayon, magpapaganda muna ako. Nahagard ako mga day. Nahagard talaga ako. Hayaan nyo, pag naka-move on ako. Kasi yung nararamdaman ko ngayon, parang mas malala pa sa heartbroken. Nasasaktan kasi ako, sobra. Pero hayaan nyo, pag naka-move on ako, gagawa ako ng video. Yung about sa pangarap ko. Kasi parang every time nasasabihin ko yung mga pangarap ko at yung kung ano yung gusto ko sa buhay, laging napapalya. Para ako maiiyak. Laging napapalya. Hindi ko alam kung bakit. Pero sana pag maging okay na ako, pag yung hindi na ako nabubisit sa Pinas,
gagawa ako ng video about sa mga pangarap ko. Kung meron pa akong pangarap.